Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Usap-usapan ngayon sa buong baryo ang madugong hostage crisis na nangyari sa ospital. Marami ang naniniwalang hindi simpleng krimen ang pagkamatay ng magkapatid na Rosales. Para sa karamihan, malinaw na pinatahimik ang dalawa upang hindi magsalita tungkol sa mas malaking sindikatong nasa likod ng lahat. Dahil dito, lalong lumaki ang takot ng mamamayan. Sunod-sunod na krimen na kasi ang nagaganap habang patuloy ring kumakalat ang mga high-powered firearms sa bansa. Marami na ang nangangamba sa kaba na baka tuluyan ng mawalan ng kontrol ang mga otoridad laban sa lumalakas na sindikato. Pagdating ni Marcos sa kanilang bahay, agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang inang si Teresa. Halatang may bigat ang kanyang kalooban habang paulit-ulit itong humihingi ng tawad. Nagtaka naman si Teresa kung bakit parang pasan ni Marcos ang lahat ng nangyayari. Doon bumuhos ang sama ng loob ni Marcos. Ayon sa kanya, pakiramdam niya ay bigo siyang pigilan ang mga sindikato habang hindi niya nabubuwag ang mga ito. Patuloy lang na may namamatay at nadadamay na inosente. Ngunit pinatatag siya ni Teresa. Ipinaalala niya ang ginawa ni Marcos ang lahat ng kanyang makakaya. Sadyang makapangyarihan lamang ang mga kalaban nila at may mga bagay na hindi kontrolado ng kahit na sino. Ngunit ayon kay Teresa, ang mahalaga ay hindi sumusuko itong si Marcos sa laban. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, lalo pang tumibay ang loob ni Marcos. Nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nabubuwag ang lahat ng sindikatong sumisira sa bansa kahit gaano pa ito kalakas o kalawak. Samantala sa isang tahimik na moske, lihim namang nag-usap sina Jalil at Ahmad tungkol sa nangyari sa isla. Ayon kay Jalil, pakiramdam niya ay walang kinalaman si Reyes sa massacre dahil tila naghahanap din ito ng katotohanan. Ngunit duda si Ahmad, posible raw na bahagi lamang iyon ng pagpanggap ni Reyes upang iligaw sila. Gayunpaman, naniniwala si Jalil na may ibang motibo si Reyes. Sa tingin niya, matagal nang naghahanap si Reyes ng koneksyon tungkol sa kanyang ama at posibleng wala rin itong alam sa tunay na operasyon ng sindikato. Habang umiinit ang usapan, napansin ni Jalil na tila mas malalim pang dahilan si Ahmad sa palihim nitong pag-iimbestiga. Bilang Chief of Staff ng Presidente, bakit kailangan pa nitong magpasuri ng mga sindikato nang hindi nalalaman ng iba? Noon inamin ni Ahmad na national security threat na ang paglaganap ng mga armas sa bansa. Ngunit para kay Jalil, tila may mas mabigat pang tinatago si Ahmad. Sa halip na sumagot, agad nitong tinapos ang usapan at sinabing i-report na lamang sa kanya ang anumang impormasyon na malalaman nila. Habang patuloy ang lihim na investigasyon, nagtungo naman si Sabdani sa puntod ng kanyang ama. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit at pangarap. Isa ring pulis noon ang kanyang ama, ngunit hindi nabigyan ng tamang pagkakataon dahil sa diskriminasyon niyang naranasan bilang Muslim. Kaya nangako si Sabdani na ipagpapatuloy niya ang laban ng kanyang ama kahit paulit-ulit siyang nalalampasan sa promosyon. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-asa at naniniwala siyang darating din ang araw na mapapatunayan niyang kaya rin nilang magsilbi at magbigay ng hustisya tulad ng iba. Mas lalo siyang ginanahan ngayong bahagi na siya ng Task Force Alpha na pinamumunuan ni Marcos. Ramdam niya na patas itong leader at handang lumaban para sa katotohanan kahit pa maraming lihim na nakapalibot sa kanilang misyon. Samantala, nakakuha naman ng bagong impormasyon si Jalil mula kay Suarez. Nalaman niyang may narinig si Marcos na kakaibang transmission bago nangyari ang trahedya sa isla, isang utos na neutralize umano ang lahat dahil wala ng sibilyan sa lugar. Dahil dito nagsimulang magduda si Jalil kay Lara. Posibleng may taong nagsasabotahe sa kanilang operasyon at tila isa si Lara sa mga pinaghihinalaan niya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, palihim na nagtungo si Marcos sa Isla Damay upang hanapin ang tunay na sagot sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Tanging si Sabdani lamang ang nakakaalam ng kanyang plano. Maging ang cellphone niya ay pinatay niya upang walang makasunod o makaalam sa kanyang lokasyon. Habang tahimik na iniimbestigahan ni Marcos ang isla, patuloy namang minamanmana ni Jalil ang bawat kilos nitong si Lara. Pakiramdam niya ay may malaking sikreto itong itinatago. Samantala galit na galit si Azuelo
dahil sa matinding batikos ng publiko laban sa kanilang ahensya. Lalo pa silang nainis nang malaman niyang walang bakas ng serial markings ang mga armas na ginagamit ng Rosales Brothers. Bukod pa roon, negatibo rin sa ballistic ang mga bala kaya lalong lumalabo ang kaso. Dahil hindi rin makontak si Reyes matapos itong mag-leave, mas lalong naging magulo ang sitwasyon sa loob ng ahensya. Maging si Felix ay nagtaka kung bakit bigla na lamang nawala sina Marcus, Lara at Espina. Ngayon, habang papalapit na si Marcos sa katotohanan sa Isla Damay, mas lalo na lamang lumalalim ang conspiracy sa loob mismo ng kanilang organisasyon. Sino nga ba ang tunay na nasa likod ng sindikato at ano ang lihim na pilit na itinatago ng mga taong pinagkakatiwalaan nila? Yan ang dapat na pakaabangan sa susunod na matinding tagpo sa Blood vs. Duty. Talagang kapanapanabik ang makaganapan sa teleseryeng ito, kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.